Okay. Good afternoon po sa mga lingkod ng Panginoon, mga masisipag mag-aral ng salita ng Diyos. Narito po tayo ngayong araw po ng Huwebes para patuloy po tayong mag-aral ng kanya po mga salita, at ang subject po natin ay the local church po. At dito na po tayo sa akin page 71. About pag-usapan po natin Matthew 18:15 to 20. So, bago po ang lahat ng yan, tayo muna po ay manalangin. Let us pray. Pastor Jonathan, open us in prayer. Yes, Father God, salamat po sa kung ito pa na nanguling kami ay mag-aaral din nawa, Father God, sa mga magula mga kalunungan at kalaman upang unawaan at bibigyan namin ang bawat salita ng aming pag-aaralan. Kaya mga patuloy na manguna sa aming kalagitnaan pa niyo. Kaya mga patuloy mo manguna sa buhay ng ating tagapagtulong sa mga isa po sa Lord, kung patuloy mga sa gamitin, patuloy kang manguna sa buhay ng patuloy mga bigyan sa mga nakalunungan at kalaman sa upang may bahagi na ang bawat salita na ang dapat mo naman ng kaya namin kami magaling sa magaling na tanong, kaya tanong namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakibasa nga po ang Matthew 18:15 hanggang 20. Tagalog version. Anong page na po yun? Yung pong ating natapos sa ano? Roman number 3. Pero doon po tayo sa ano, sa pinaka-conclusion niya, letter B, yung Matthew 18:15 to 20. 38. Page 38 ba kayo? Opo. Sige po. 15 to 20. Kung magkasala ang isang kapatid, kung magkasala ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarili niya tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, na ibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit, kung ayaw niya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. 17. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niya makinig sa iglesia, ituloy mo siyang parang hindi o isang manniningil ng buwis. 18. Tandaan ninyo, anong ipinagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. 19. Tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkasala, ay nagkaisa, dahil dito sa lupa, sa paghingi ng anuman, ito'y pagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. 20. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon, sa pangalan ko, naroroon ako at buong kasama nila. Amen. So, sa Matthew 18:15 to 20, Jesus referred to the local church. Yung blanco po, the local church. Ano po? Ito po ay isang lokal na simbahan. At ang lokal na simbahan, ito po masasabi po nating visible. Ano po? Ito ay talagang kumbaga sa hayag. No? Katulad na to, halimbawa, Agape Phase 2, isang lokal na simbahan. Ano po? Yung church ninyo, isang lokal na simbahan po yun. At kung saan man kayo naka-area, doon po yung tinatawag na lokal na simbahan. So, ano ang kaibahan? Meron bang advantage at saka disadvantage yung isang lokal na simbahan na hindi kalakihan at doon po sa mga mega church? Sa maliit kasi, Diba? Ito kayo nagkakakilalahan talaga ng maigi. Kung baka nakikita mo yung ugali ng Sa mga lokal, no? Pagka mega church, so Bishop, ang galing, hindi may praise.
hindi gaanong napapansin, no? Kapag mali po, At saka, like for example, yung mga simbahan sa mall, sa mga mall, di ba? Good afternoon po. uso ka. Lalo na yung talagang marami na sila mga miyembro, no? So, ano kulang sa kanila? Ano ang advantage ng mga lokal na simbahan sa mga malalaking simbahan? Sa mga lokal na simbahan, sabi nga tama 'yon na halos na nagkakakilalanan yung pong mga miyembro, no? At maging ang pastor, kilala niya yung kanyang mga tupa. No? Kasi sa mga malalaking simbahan, come and go yung iba eh. Nagpupunta lang doon para mag-church and then lalabas na. Magsha-shopping na. Di ba yung mga ganun eh. So, walang ganong commitment. At ang napansin ko lang doon na ang mga nagbibigay lang ng commitment doon, yung pong nag-i-involve na sa mga ministry. Pero yung common member, punta lang. Uwi agad, di ba? Shopping na o kaya sine na, manood na ng sine. So, yun po yung mga nakita po natin doon. So, dito po sa Matthew 18:15 hanggang 20, meron po mga aral na mapapansin po tayo rito. Sabi nga, Jesus implied that the local or visible church would be, number 1, composed of people who are called brothers. Yun. Kinapapalooban daw po ng mga tao, no po? Mga called out ones, ano? Ang tawag sa atin, brothers. Ayan. Ayan. Brothers. Kapatid. Letter D, Bishop. Ah? Local church. Number 1, brothers. Letter B, the local church. Ayan. So, dito po sa account na ito, di ba ang sabi diyan, moreover, if your brother sins against you, ano nyo ha? Anong gagawin mo? Puntahan mo siya. Pag pinuntahan mo siya, sabihin mo sa kanya yung fault niya. Mag-usap kayong dalawa. Tama ba? Kung makinig, pag nakinig, nagain mo yung kanyang naibalik siya. Eh pag hindi nakinig, magsama ka ng saksi. Di ba? Pag hindi pa rin makinig sa sinama mo dalawa o saksi na ilang saksi yan, Sama po. church na isama. Church na. So, pag hindi pa rin nakinig sa church, anong sasabihin, anong gagawin ng church? Tiwalag. Pag tiniwalag, mawawala kaligtasan? Tiwalag. Yung katawang lupa, mapunta kay Satanas. Pero yung kanyang Oh, yun. Kasi merong kang merong background na Saan talata 'yon? sinabi na hayaan mo ng 1 Corinthians chapter 5, dun ba? yung kanyang laman. Oh, check nyo nga. Okay, balikan natin Unang Korinto, Kapitulo 5. Okay, ito po ang sabi. It is actually reported that there is immorality among you. Oh, yun sabi Sabi ng author meron daw nangyayaring immoralidad sa loob o sa inyo. And immorality of such a kind does not exist even among the Gentiles. O yung nabalitaan kong immoralidad na nangyayari diyan, kahit sa mga Gentiles hindi common Hindi nangyayari. Ano 'yon?
that someone has his father's wife. Okay? So, meron sa inyo, ano sabi raw? Meron dyan. Yung asawa ng tatay niya, asawa niya rin. Ganun ba yun? Inaasawa. O, inaasawa niya rin. So, tapos sabi mo, you have become arrogant and have not mourned instead, so that the one who had done this deed would be removed from your midst. Ano dapat gawin? Tiwalag. Tanggalin nyo. Parang ganun, no? Sabi na, for I on my part, though absent in body but present in spirit, have already judged him who has so committed this, as though I were present. In the name of our Lord Jesus Christ, when you are assembled, and with you in spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, I have decided to deliver such a one to Satan. Anong purpose? For the destruction of his flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. Ano po? Madidistract ang kanyang katawan? After that, 1 Corinthians 5, At chapter 5, Bishop. 1 Corinthians 5, 1 hanggang 5. So that, sabi ron, ano? Chapter 5, verse 5. His spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Ibig sabihin, ligtas? Ligtas ba yan? Ligtas yung tao? Immorality ang kaso, ha? Oh. Kasala. Nagkasala? Hindi ligtas. Basahin nyo ulit, 1 Corinthians 5:5. Save ba yan? Yung ipinapatiwalag na yan? Sabi dito kasi Bishop Tagalog, upang ang ganyan ibigay kay Satanas. Bigay kay Satanas. Mawawasak ang kanyang laman. Mawasak ang laman. Upang ang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon Jesus. Upang ang Espiritu ay maligtas. Kailan? Sa araw ng alin? Paghuhukom? Sa araw ng pagharap niya sa Panginoon? Anong konklusyon niyo dyan? Ligtas ang gumagawa ng immorality? Madidistract lang ang kanyang, yung kanyang physical? Pero ligtas pa rin? Dahil brothers? Yung pag-alis kasi sa church, discipline po. Okay, disiplina, no? Kasi Disiplinahin po siya. tiwalag niyo yan, tiwalag. Ang ipakita doon dito sa, sa 1 Corinthians 5:5. Gustong ipakita na yung taong yun, ialis sa kalagitnaan ng iglesia. Alisin, Kumbaga, tiwalag. titiwalag. Tapos, Dahil nga immoralidad ang pag kaso. titiwalag po siya, doon niya maranasan yung suffering na mararamdaman niya. Kasi walang covering ng church sa kanya eh. Okay. Baka sakaling magsisisi sa kanya ginagawa. Kaya ginagawa pala nila yung ganun bagay. Bakit maraming tao yun? Pero pag namali ang interpretasyon dito, pag yan ang tinitignan mo, isang talata lang na yan. Pero hindi siya, Di ba? under discipline. Lalabas Hindi kasi ano. Bishop Oo. Kung yung talata lang lalabas, ligtas talaga siya. Ligtas di ba? Ligtas. Kasi nga sabi, pagka itiniwalag mo yan, binigay kay Satanas yan, masisira katawan. Pero, yung Espiritu, maliligtas. Maligtas sa araw ng Panginoon eh. O sa araw ng Panginoon, sabi, Pero kailangan dumaan sa pagsisisip siya. Kaya yung church discipline yung pinapakita dyan ni Pablo eh. Oo. Talagang isineseparate yung may mga ginagawang kasalanan. Ang purpose nun, para pagtanto nila. Ngayon nasa kanila Pero- kung magpapatuloy sila, dahil tinanggal na eh. Kung magpapatuloy, ay bahala sila. Pero pag nagsisi, doon sila maliligtas. Kasi ang kasalanan kasi hindi pinagsisihin, hindi maliligtas eh. O, kaya nga eh. Pero pagka ang kanilang stand, ang kanilang doktrina, osas. Pasok sila dyan. Pasok ang osas. Kasi yan po yung pinangawakan Diba? ng... Isa yan eh, ligtas na ako eh. Tulad ng Di ba? Take note tayo, yung osas na wala sa lugar.
Di ba? Kasi Pisa posas ito. oo. Ito, ano? Kasi nga, ang sabi niya, malinaw, oh, I have decided to deliver such a one to Satan for the destruction of his flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. Oh, tingnan niyo yung grammar. Saka Bishop, sa panahon kasi na yun talaga, isa lang ang church. Tapos malakas pagkilos ng Panginoon. Kaya kapag parang nasa grade ka, iisipin mo ano ka eh, parang wala na eh. Oo. Talagang na-restore yung tao na po. Talaga po na-restore siya. Talagang true repentance. Pagsisisi. Oh. Kaya hindi natin alam yung tunay na yan. Talaga nakita din naman nila yung pagbabago. Kasi ganun Ayan na. na lang yung pinaglalaban din eh. Sabi ng Bible. Pero, like for example, meron bang mga, yung rate, ano? Yung mga nag-backslide, nakakabalik ba yung iba? Yung iba hindi. May nakakabalik at may hindi nakakabalik. Di siya pero. Meron. Hindi lahat ng backslider ay nakabalik. Iba hindi na. At meron bang backslider? Iba talaga. Hindi na bumalik. Di ba? So dito, anong implikasyon? Tignan nyo yung grammar, ah. Ang sabi ng English version, so that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Gusto yung maybe kasi Bishop ano yun eh. Parang Ah? baka sakali. Hmm. Baka Yung, sakali yun eh. yung alin? Maybe. Yun, di ba? Maybe saved. Option. Samantalang din sa Tagalog, Oo. wala siyang walang ganun. Dapat sana sa Walang ganon. baka sakaling baligtas siya. Walang baka sakali. Wala eh. Dito sa NASB, may be saved in the day of the Lord. Pero dyan sa Tagalog, ano? Nang sa gayon, Nang sa gayoy, maligtas ang kanyang spirit. maliligtas ang kanyang espiritu. O di ano? Kasi yung ano po, Sa araw ng Bishop, Panginoon. Oo. yung konteksto nito, Siguro di siya matigas ang tama ni ulo, siguro eh. yung Tagalog kasi nga, haharap naman talaga sa Panginoon eh. Patawaran nga naman siya. Baka. Papatawarin siya kahit namumuhay siya ng immoralidad. Oh, kaya maybe ang ginamit, Na, sa English wala, sa Tagalog kasi baka, isa sabing maybe, baka kung haharap na siya sa Panginoon, Diyos ang magbigay ng judgment sa kanya, parang gano'n. yun. Parang gano'n sabihin siguro yung Pablo dyan, di siya. So, Ito po ba yung... ibig sabihin Christian siya. Opo. Di ba? Opo, Mananampalataya siya. Kasama sa kongregasyon. Di ba? Kaya lang, namumuhay siya immorality. Di ba? Kaya ang hatol ni Pablo. ni Pablo, I have decided to deliver such a one to Satan. Pero Bishop, no? No? Dalawa kasi yun eh. Yung paano yung babae, diniwalag din kayagan. Ano mabasa Yeah, mo? pati babae. Wala na. Yung mabasa eh. O yung baka yung baka yung babae hindi Kristiyano. Pero yung babae, Pwedeng, asawa raw ng tatay niya. Pwede siguro yung asawa yung tatay niya. Yung connection po ba doon yung sa ano yun, yung nakikiusap si Pablo? Pwede, Yung no? chapter. Pwede yung tatay niya. Good afternoon po, mga nasa online diyan. Chapter 14. Oo. Kasi Bishop. siya lang nagbinanggit eh. Yes. Pwede ba akong mag-share din? O, sige po, pwede kayong Yung sagutin ko lang yung tanong, ibabase ko lang doon sa mismong talata. Mhm. Sa Tagalog kasi, nang sa gayoy, maligtas ang espiritu. Ibig sabihin noon, mapaparusahan lang siya sa pisikal, sa kung anumang paraang pisikal na judgment o parusang pwedeng ipataw sa kanya o gawin ni Satanas sa kanya, pero hindi pwedeng galawin ni Satanas ang kanyang espiritu. Kaya sabi diyan, nang sa gayoy, maligtas ang kanyang espiritu sa day of judgment. Ang ibig sabihin noon, safe pa rin Safe yung pa rin. tao sa kabila ng kanyang ginawa at sa judgment na pinataw sa kanya ni Paul. Ang Okay. ibig sabihin noon, kung doon lang sa verse, unless na merong talata diyan sa context na magsasabi na ang kanyang
kaluluwa ay hindi masisave. Kasi yung maybe na sinabi diyan, one word, hindi siya one word, 2 words. Hindi siya nangangahulugan na maybe na baka sakali. Yung maybe diyan na 2 words ay pwedeng nagsasabi na para maligtas. Kaya sa Tagalog at ibang version, malinaw na direktang sinabi ng sa gayon ang kanyang kaluluwa ay maligtas. Ibig sabihin, ang kaparusahang pisikal na kanyang dadanasin, kung siya'y mamamatay, Pero ligtas pa rin siya. magiging daan pa ng kanyang kaligtasan. Opo, yun ligtas ang- pa rin kahit na namumuhay ng immorality. Kahit Ayon inaasawa dyan niya yung sa asawa talatang- ng tatay niya. Ayon dyan sa talatang yan, unless na merong ibang verse na magsasabi dyan within the context na ang kahulugan ng sinabi ni Pablo na nang sa gayoy, maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon, magsasabing hindi nga ganon na mayroong ibig sabihin. Kasi malinaw na sinabi, kaligtasan yung tinutukoy eh. Okay. So, judgment na nga ito. Ito is salvation in the midst of judgment. At espiritu yung tinutukoy. So, siguro, Kailangan makakatulong ang ibang mga talata. hanapan Oo. ng context dyan sa talata na magtutukoy na hindi maliligtas ang taong nagkasala, ang Kristiyanong nagkasala ng mabigat. Oh. Katulad, halimbawa, ng Romans 8.1. Tagalog din. Ano sabi naman ng Romans 8.1? For there is now no condemnation those who are in Christ. Pero sa English version, may kasunod eh. Those who walk not in the flesh, but walk in the Spirit. May condition sa vision. Di ba? May condition sa Oh, kasi kailangan, halimbawa, walang makita dito in particular sa konteksto. Pero ayon sa mga theologian, yung tao na yan nandoon sa 2 Corinthians chapter 2 verse like for example, sabi lang ng mga theologian. Pero whole na yung kabuuan ng Bible, bagong tipan, halimbawa Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Ano sabi ng Galatians 5:19 to 21? Ayan ang gawa ng laman. Oo, hayag ang gawa ng laman. Sabi mga ito, pwede sa Diyos. Oo, di ba? Kulang, Oo. bla, bla, bla. Sa Kristiyano rin sinabi yun. Galatian Christian ang sinabi yun. Oo. Sabi niya, Binababalaan ko kayo. pinapakulang ng Diyos katulad ng una. Na kayo, di ba? May mga bagay ay hindi magpagmana. Hindi magmamana ng kaharian ng langit. O paano magmamana ito buong namumuhay na immorality? Di ba? Paano maliligtas yan? Kaya minsan pag ginawa nga ni Paul, ni ecclesiastical discipline ang tawag kasi. Oo. Dinisiplina yan. Kaya yung Disiplina. nabanggit naman ng 2 Corinthians chapter 2 and mga Oo. verses doon, na sila binibigyan ng pagkakataon. Yes. Kaso nga lang, nakatala doon kung sino yung nagsisi. Mapapasa natin yung sinabi niyo ko kanina. Oo. Sila lang yung patatawarin. At Oo, yun. pinag-usap niya sa mga tao na patawarin niyo na rin kasi nagsisi na eh. So, Pero ngayon kung hindi ito nagsisi yan, halimbawa hindi yan nagsisi, Mm. impyerno po So, sa ibig kanya. sabihin, nag-undergo siya sa Discipline. discipline. Oo. Yes. At doon nagkaroon siya ng... Kaya nga, talagang sa Tagalog, yung sinasabing maybe save. Oo. Maaaring Oo. maligtas. Tama po. Hindi ligtas. Yes. Bishop. Kasi ang Parang tanong dito, Di ba? Hindi natin pwedeng Kasi pagka nagkaroon ng proseso na nabalahura na yung buhay niya, nagkawindang-windang na yung buhay niya, natauhan, di ba? At nag-isip na makabalik na sa Panginoon, bumalik na kay Lord. O, yun na yung dahilan. Magre-repent na siya. Di ba? Kahit sa church Dalawa din. po yung sinasabi po rito, yung unrepentant Oo. kay Satanas. Kumbaga may possibility. Yung unrepentant. Oo, sabi niya, bigay lang kay Satanas. Pero Oo. meron pang Oo. parang... yung Para basis- mawasak lang yung katawan. Oo. O para madistract yung Tapos, katawan. Kung magsisisi, manunumbalik. Yun. Kasi sabi maliligtas. Oo. Hindi automatic. Hindi ito kasi Ligtas ang- sabi, ligtas ang wala, kaluluwa. Di ba, paalisin. Pero kung may possibility na bumalik, Na mag-repent manumbalik, na. mag-repent, Parang katulad ng batang prodigal sa nagbalik, nag-repent Oo. eh. kaya upang ang spirito maligtas, kung sakali na mag-repent,
Yun yung sinasabi po Kumbaga rito. conditional din. Yun Depende sa tao. yung sinasabi maybe. Oo. Kaya nga, talaga, dapat isa alam. Kasi mahalaga yung grammar. Yun ang Grammar. medyo mahirap eh. Oo. Hindi. Pagka English Tagalog kasi, Ano may ba sa pagkakaiba. Kasi dito po, kung babasahin po natin sa King James Version Yung po, King James, pakibasa nga King James sabi po Version. dito, Verse upang ang 5.5. ganyan ay ibigay kay Satanas Okay. sa kawawasak ng kanyang laman. Kawawasak ng Yung laman. mga hindi, kasi pag hindi ka humingi ng tawad, itiniwalag ka. Ibig sabihin, bahala ka. Bigay na kay Satanas yun. Oo, kay Satanas na yun. Pero Ano yun? may Ano kasunod? kama. Ano kasunod? Oo. Upang ang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. Ngayon, may possibility kung magre-repent po siya, Surrender. maliligtas siya. Maliligtas siya. Oh, kasi ano eh, parang... Hindi naman, di ba? Hindi mo alam, baka nagpunta na ibang lugar. Di ba? Nagsisi siya, hindi mo alam. Wala naman yan eh, parang disiplina siya. Oo. Tsaka si Pablo, inahatulan niya na eh. Diba? Wala ako dyan physically, pero spiritually nandyan ako. Tapos yung parang, yung sa pagharap ng paghatol, kung ano yung hatol. Kaya nga, kung hindi siya magre-repent, diba? Yun yung judgment. Oo, para kasi, sa kanya. diba? Opo. Oo. Kaya Satanas ka. Kasi minsan, yun po yung kiniklaim ng iba na, teka, kahit pala magkasala tayo, yung ating katawan lupa. Oo, ano pa, yun nga, natin meron nga Satanas, akong nakausap pero na ating ganyan. espiritu, safe na tayo kay Lord. Kaya nga yung ano iba- nangyari eh, paano kung mayaman yan? Di, paano wala Hindi, yun nga, sabi niya nga eh. Bishop, ako, pastor, ako, naniniwala ako eh. Talagang ano, na nung ikaw ay na kay Kristo, ligtas ka na. Kahit mamatay ka pa sa ibabaw ng ibang babae, ligtas ka pa rin. Oh, Grabe. Ito, immorality ito eh. Oo. Ganyan ang kaso niya eh. May, hindi pa nga, uncommon pa nga yung immorality niya eh. Kaya nga dinala nila din kay Pablo yan. Oo, di ba? Inaasawa niya yung asawa ng tatay niya eh. Kung magiging ganun din lang naman, Bishop, Eh di, lugi naman enjoy tayo. life na lang, di ba? Di ba? Oo, mag-ano na lang. Oo, pwede Di naman ba? pala. Lasing na lang tayo. Pwede Mag- naman. Magpasasa na lang tayo, di ba? Mali yan. Ah. Kasi minsan, Bishop, ang taong Hindi kaya Bishop tumutukoy yan doon sa ano, na kung sakaling bumalik si Lord at hindi siya nakapagsisi, eh, Ligtas pa rin. sabi ni si Ron eh, papatayin eh. Pero tagal eh, no? Siya mahubuhay ng 1,000 taon eh. Kaya ang purpose talaga, inalis siya sa kapulungan para maramdaman niya yung discipline. Pangalawa, doon niya mapagtanto yung conviction. Katulad niya ng batang prodigal son, kailan siya nagsisi? Nung panahon na wala siya pinakahasya ng tatay niya. Ganyan din pinakita ni Pablo. Pero yung pagbigay kay Satanas, hindi naman talaga literal eh. Na ibigay kay Satanas yun. Ang tawag nga nila ni Sabag. Pero di ibig sabihin, case to case ang ano niya. Pero kung Hindi tatanungin automatic naman, ligtas siya. Kung ligtas ba yun, hindi namin masasagot ng tuwirang ligtas. Dahil hindi natin alam kung nagsisingat ba yan. Kasi di ba? Di ba? Oo. Hanggat buhay siya, Opo. Kasi Bishop, may pag-asa. sa osas kasi Bishop, Oo. ganun talaga ang teaching. Sa ano nga eh, sa Wala, sa kaso lang eh, wala sa naman. mga dati sa kwan eh, sa online, isa may debate-debate pa rin eh. Debate nga eh, kaya nga eh. Sabi ng isang osas doon, na medyo bali, sabi niya na kahit sabi niya na ako'y nakapatong pa, o kumakalit sabi niya, Yun talaga. wala ako ng lalaki, ha? At namatay ako, ligtas ako. Kasi yun nga, Ito, yun ang kanilang stand talaga, sa totoo lang. At namatay, ligtas pa rin. Ay di pwede mong mga, ano yun? Nagulat na ako doon. Wala. Nagkaroon talaga teaching ako. Hindi, ano yan, Bishop eh. Ano Umalat yun? ng 90s siya. Ah, Pinangawakan nila. Pang-aabuso ng grasya yan. May ano kasi yun eh. Ano yung... Ang grace is not a license to do. Kasi bumabali sa ano nila eh, sa doktrina nila, kaya kailangan nilang pilipitin na naman eh. Yung sa Di ba? Opo. Kailangan may palipat na naman yung word of God eh. Kasi nakakita brothers eh. Hindi pwede. Brothers eh, di ba? Oo. Pero anong nangyari? Kahit sa totoo lang naman eh, sa kapulungan ng iglesia, mga mananampalataya, may nagkakasala naman talaga eh. Yun Eh lang dito, ang iba't ibang klase. dito rin, di ba? Sa Matthew 18, 15 to 20, moreover, if your brother Oh, sins against you, brother na naman, oh. Ibig sabihin, kapatid sa pananampalataya. Oh. Tapos ay kumatigas ang ulo, ayaw ano. Hindi immorality ang ano yan, ha? ganun din eh. Sigulot lang yan, meron lang ayaw yan, meron lang ano, nalisod na siguro yan. Ano, parang may kahawig yan. May kahawig lang, pwede namin sabing sakto. Yung sabi ng sa Matthew chapter 5, ha? 5 ba yun? Sabi ron,
na kung nalalaman mo ang kapatid mo ay laban sa iyo at naghahain ka sa altar, iwanan mo muna. Kaya pagkasundo ka, saka mo balikan. So ano ibig sabihin mo? Ibang ano yan, ibang issue yun. Hindi, ibig sabihin, Parang medyo hawig nga. Kausapin mo muna. Kasi mag-aalay ka eh. Oo, Diba? ayos mo Eh na. merong laban. Sabihin, kailangan na yung kipag-ayos mo. Parang hindi Kasi ganun talaga. Oo. Hindi talaga. Tanong offer mo dyan, hindi matatanggap yan. Kaya nga, parang may related siya. So paano kung ito, yun nga, sabi yung church daw meron daw authority sa Matthew 18, di ba? Tapos kung ano mapagkasunduan nila, no? Ang sabi roon ang Diyos ay sumasama sa kanila, di ba? I am there in the midst of them. Bishop, ano lang? Bigsa natin ng konti, no? Naalala ko lang. May connection ba yan doon sa sinabi ng Panginoon kahit Pedro sa Matthew 18 na? Sabi niya, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng mundo, tatayo mo yung iglesia. At sino mang talian sa lupa, tatalian sa No, langit. talian, Sino dito. sa lupa, pakawalan sa langit. Authority yan eh. Paano yung bishop? Anong authority yun? Sabihin, may karapat ng mas lapas sabi, iwanan ka, hindi ka maligtas. Parang ganun ba? O paano ba natin ito? Ito natin ito. Pag napag-usapan Yun na, yung authority ng church. Pagka, Napag-usapan ng church. pag matigas ang ulo. Kay Bishop, di ba, sa parang 2 Corinthians yata o katapusan na ng 1 Corinthians, meron doon na parang ikinuulat sila pero sinasabihan na sila ni Pablo na yung nagkamali sa inyo, aluhin nyo na para hindi naman sobra siyang masiraan ng loob. Yun na, ito na, yung Sa first, 2 2 Corinthians chapter 2. Chapter 2 po yan. Ayon sa mga theologian, ito yung background, yung ano, Ayon sa mga theologians, Anong version na yung ayon sa nagkasal? theologians, parang itong repentant heart na siya. Sa 2 Corinthians chapter 2. Nakitaan na siyang yun. Gusto na magbalik loob. Ang gagawin natin, i-build up natin siya. Pero ang kinukuman din tayo. Huwag Yun, naman Christian pa masyadong rin. ibagsak yun. Oo. Diba? Yun nga eh. Ang problema doon sa 2 Corinthians chapter 2, yung church, ayaw nilang tanggapin yung nagbabalik loob. Yun, kasi nga, Yun yung problema doon. Baka siguro, wala, tiniwalag ka na ni Pablo Baka pwedeng ganun, tiwalag ka na Ito naman church, ayaw nilang ayaw. Pero ang payo ni Pablo, sabi ron ibalik ninyo ang dating pagmamahal sa Kanya. Chapter 2. Reaffirm your love to Him. Kasi No? ito naman, Forgive Him. ang church kasi panong Repentant yun sa 2 Corinthians. Pero kung hindi repentant, Unrepentant. paano kung unrepentant? Di ba? Bukod po ba scenario ito? Yung chapter 2 at saka chapter 5. 1 Corinthians 5. Opo. Tsaka chapter 2 na 2 Corinthians. Ang sabi ko nga sa inyo, no, ayon sa marami mga theologian, yung itiniwalag dito sa 1 Corinthians 5, ito raw yung tao na ito sa 2 Corinthians chapter 2 Possible, bishop, possible. na nagbago. Kaya nga may be saved no? Baka sakaling maligtas. Pinapadiriluan na Nagmuni-muni. Oo, di ba? Home church na yun. Pinapadiriluan na nila. Nilalalayan ni Pablo kasi nakita niyang repentant heart na talaga. Kasi Siguro mga tao naman, ayaw pa rin siyang Yung Diyos ayaw magpatawad. Siguro, ang ginagawa, masilip sa simbahan. Di ba? May tipon. Uy, balik ka dito. Tapos hindi pinapansin. Di ba? Parang ganun Sila na yan. Parang ganun, di ba? Di, basta naman siya. Tapos, sunod linggo na naman. Siguro nabalita siya ni Pablo, nakalita sa kanya. Kaya, sinulatan niya. Sir, may Pwede pumunta naman siya, di ba? dito. Pasilip siya. Tayo sa church, tayo mga pastor tayo, di ba? Di ba sa ano po? Ang heart ng pastor, kahit na, matagal na hindi nagpapakita sa iyo. Opo. Ilang taon na, hindi nagpapakita. Pero pag nagpakita, hindi mo na maalala yung di ba? Yung mga mali niya, hindi mo susumbatin. Basta, sige, diyan ka lang. Steady ka lang diyan. Pero, hindi mo siya bibigyan ng papel. Observan mo. Mangitlog ka muna diyan. Pagkaandyan ko muna sa mga Di ba? Ganun na, Zero. Nakagawa ka Oo. siya ng mali, tapos umalis bigla. Andyan lang. Kaya nga pakikiramdaman mo lang uli siya. Baka mamaya Tapos ang araw bumalik. Kasi Oo. po, kung connection po yan sa chapter, yung chapter 1 Corinthians, chapter 5 to chapter 2, may pagitan na panahon Yes. May panahon, mahaba panahon yan. Kaya muling binabalik ni Pablo. Yes, Kasi sa mga gusto sa Biblia siya, Kaya may sige, pagpunta, kaya magkasunod. pinagtanungan na. Yeah. Ibig sabihin, ito matanggal ko sa discipline. Hindi siya
Bishop, tama po ba? Minsan Ano? yung mga versikulo kahit sa bagong tipan, may mga versikulong magkasunod pero ang pagitan sa Malayo. Di ba? Pero ito, Ito, 1 year lang. One year Malayo daw yan eh. 55, 56 lang. Oh, ito. 55 to 56 AD. Oh, yung 2 Corinthians. Yung buo na, 2 Corinthians. 56 po. Oh, di isang taon ang pagitan. Halimbawa, date of writing yan ha. Yung kung kailan sinulat. Pero yung senaryo kung kailan nangyari, di ba? Hindi lang. Basta within that year. Within that year. Okay. Possible. Huwag lang December, tapos di ba? Balikan natin yung ating Matthew 18:15 hanggang 20. Ang una po, the local church, composed of people who are called brothers. Magkakapatid sa Panginoon, hindi sa laman, di ba? Sure yun. Implications. The local church is a place of committed relationship. Yun. Committed relationship. Kaya nga, ang payo nga ni Pablo no? Sa Book of Timothy, di ba? Yung mga matatanda, no? Matatandang lalaki, no? Ituring mo para magulang. Ganun Yung mga kabataan, ituring mong kapatid. Di ba? So, ganun din, ano? Kaya kailangan talaga yung tinatawag na proper na pakikipagtugma o pakikipag-ugnayan sa mga kapatiran, ano? Kasi minsan na nangyayari, hindi brotherly love, nagkakaroon ng relationship, fleshly love, no? Yung mga gano'n, no? Kakaroon ng relationship yung mga nasa music ministry. Pag wala kang idea, hindi mo alam, nagkakaroon pala ng galawan, ano? Sa mga leaders mo sa church, ano? May mga ganyan may mga ganyan mga senaryo. Okay? Another one, implication. The local church is meant to be a family setting. Family setting. Diba? Yan, maganda yung nasa local church ka. Di ba? Mararamdaman mo talaga yung kapamilya, kapuso. Another one, the local church is a place of close relationships. Yan. So, paano kayo magkakaroon ng close relationship? Siyempre, kailangan para magkaroon ka ng magandang relasyon sa mga kapwa-kapatiran, kailangan maayos ang iyong pakikitungo sa kanila. Minsan kasi nangyayari, hindi maayos ang relasyon ng isang kapatid sa isang kapatid Dahil nga, pangit ang ugali ng isa. Another one, the local church is to be a place of belonging. Andiyan kayo? Belonging. Yun daw po, no? A place of belonging. Siyempre, bilang mga magkakapatid. Pero, nung sinabi nga dito, but if he refuses even to hear the church, let him be to you like a heathen and a tax collector. O, di ba? Ano na, pag nag-refuse pa rin, makinig sa simbahan, Ituring. ano na gagawin sa kanya? Ituwilag mo siya, ituring mo siyang ano? Hentil. Diba? Oh, diba? From brothers to become Gentile. Babalik ka. Oh. Hindi ba sabihin Bishop? Ibig sabihin nawawala kaligtasan. Sa panahon nila nun, Ganon? yung maninigilang bis masyadong makasalanan. Oo. Ganyan kadumi. Kaya nga yung sumama si Jesus. Mga ano? Mali tagang mo. Oh, Talaga. Pag nakita natin si Bishop kasama na. Hindi ko si siya pala na. di ba? Ambon ka naman. So, Ambon Bishop. ayun yung no? Kasi yung pera Di ba? nila. Hindi, ano nga ito, no? Yung sinabing, but if he refuses even to hear the church, let him be to you like a heathen and a tax collector. Tulit na. Brother yan, ha? Parang talaga siya. Oh, pagka
Hidden, sa Tagalog, hidden. Hintil nga po. Tax collector. Hintil o isang Gentile, yung Manila hidden. schools. Oo. Hintil. Diba? Hentil. Dito, publican. Oh, publikano. Dalawa yan. Isa Tax collector. Publican. At saka, Sa Tagalog na Gentile. hindi, Sa publikano yung ano tax yun eh. collector. Oh, so ito yung ano, no? Yung isa sa panlaban sa ano? Nawawala ba kaligtasan? Kasi minsan po, mga bishop kinakot nila Romans 8 verse 1 eh, no? Yun nga, Romans 8:1. Pero yung sumunod, May kasunod yun eh. Putol, pinutol lang kasi nila eh. Putol eh. dahil sabi mo dito, Oh, sige, Romans 8:1. Babasahin mo na. Sabi mo rito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Okay. Pero yung pangalawa, May yung kasunod eh. who walk not after the flesh, Yes. but after the Spirit. Pero sa Tagalog kasi, pag Tagalog lang binasa mo, wala yung Kaya nga nagkadaligaw-ligaw dahil nga Tagalog lang eh. Kailangan mo tingnan sa iba't ibang salin eh. At lalo na King James Version. Ako kasi Bishop, dalawang ginagamit ko talaga. Mm. English na King James, saka Tagalog na King James. Kaya nga, dalawang isa ng Tagalog. O, alimbawa, yung Tagalog, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Bakit? Kasi may naninirang tanga at kalawang. O, ibig sabihin, bawal mag-savings. Huwag mag-impok eh. Huwag magbangko. Ano ang ibig sabihin doon? Tama. Pero ang English version, Iba yun, iba. do not store up for yourself Yun. treasures here on earth. Oh. Para pag tinagalog mo yung English, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa para sa inyong sarili lamang. Sa English naman, do not lay your treasure Oo. on earth. Lay sa amin. Oh. Doon nga sa pag-aaral. Hindi, yun nga, Bishop. do not store up eh. Yun ang English eh. For yourself. May for yourself yun. Bishop, ano ba yan? Ano bang version? Nagkamali po ng ano eh, yung mga translation, mga Oo. panahon, yung mga nag-interpret ng Tagalog. Oo. Marami yung masablay. Yan din, yung Romans 8:1 na yan. Mas maganda gamitin talaga ang Biblia. Oo. Yung sa mabuting balita, Biblia. Ay, 1905. 1905. Wala nang hatol. Eh, lalo na- Wala nang paghatol sa mga na kay Kristo Jesus. Tuldok. Tapos wala nang kasunod. Di tapos. Siguro hindi Yan na. puro Ginawa ng Tagalog. doktrina ng mga magagaling. Di Pero ba? sa kabuuan kasi, hindi ganun na ibig sabihin, hindi sabihin ba? Mm. Sa kabuuan. May kabuuan kasi siya eh. Kasi merong general scope ang Bible. Katulad niya, 1 Corinthians 5:5, hindi natin nabasa kung ano yung ending niya diyan. Di ba? Kung nagsisi ba siya o hindi siya nagsisi. At siyempre, kaya pag mali naman ang interpretasyon mo, nawasak ang katawan, sa langit naman ang kaluluwa. Diba eh? Oh, maraming gumagamit. Kaya nga eh. Kahit naman sino. Di ba? Kapag ganun na. Ayun, hindi kaya. Kaya mo yun. Lagi na yan. Bayan mo na sa tanan. Pag kumakaano, basta ang katawan lang na. Pero nung yung nagkaganito Demonyo yun. Kaya mahalaga nag-aaral talaga eh para na bay mo talaga eh kung ano yung angkop eh. Number 2. Kanina brother, di ba? As an assembly where accountability exists between members. Accountability exists. No? Verse 15 hanggang 17. Ayan po, balik sa Matthew chapter 18. Ano sabi? Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Okay. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, Ayun. 17 po ba? Hanggang 17. Ako. Sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Parang hentil o maniningil ng buwis. So, an assembly where accountability exists between members.
Anong implication? The local church is not perfect. Tama? Wala pong perpektong simbahan. Ano yun? Kaya yung mga naghahanap ng mga perfect church dyan, lumipat kayo sa kabilang simbahan. Paglipat nyo, lalo na hindi naging perfect kasi nandoon ka na. Di ba? Actually, perfect eh. Dumating ko eh. Pa-perfect na nga yata yung simbahan na pupuntahan mo. Nagpunta ka doon eh. Nakagulo ka na naman doon. Birthday. Di ba? Kahit nga pangalan pa perfecto eh. Hindi pa rin perfect yun eh, no? Pangalan lang. Ano pa? The local church is not perfect. There will be problems to work through. Ayan. Meron daw mga problema talaga na kailangan i-work out. Di ba? Kaya kailangan ng wisdom dyan, ng administration, ano? Kaya marunong din dapat ang pastor sa tinatawag na administration. Or else, kapag ka namali ka ng mga decision making, sa halip na nabuo, na-divide ang church. Tama? So, ganyan. Marami mga nadidivide ang church dahil nga sa mga maling mga decision making. Another one, the local church must be committed to the process of conflict resolution. Ang lokal daw na simbahan dapat committed. Conflict. Saan? Sa proseso na tinatawag na conflict resolution. Diba? Yung magkaroon ng resolution. Ganyan ang church. Hanggat maaari mabuo, maayos. Eh pag ayaw magpaayos. Wala. Actually, ako po meron ako mga tinanggal sa GC namin eh. Yung mga matagal na talagang mga Masaway dato. Oo. Talagang ayaw magpasakop, ayaw. Opposition eh. Oo, di ba? Oo, yung mga sanbalat o sanbelat. Nakalaso. Mga sanbelat, ano? Oo. Sige, remove ko muna kayo. Bahala kayo sa buhay ninyo. Ako na nag-remove. Ngayon pag nagsimba, welcome! Pero, sabi ko nga sa inyo, mangitlog ka muna dyan. Patunayan mo muna talagang gusto na mag-ayos ang buhay mo. Parang ang hirap kasi may sabihin ko. Oo. Haba ng panahon, hinahantay mo eh. Diba? Kaya, yan lang yun. Matigas ang ulo. Sige lang. Pero siyempre, di ba? Nulit ko, no? Bilang pastor, pag nakita natin sila dyan, Welcome na. welcome naman. Di ba? Hindi ko masasabi sa'yo, magsilayas kayo rito. Basta lagi natin tatandaan Hindi ko sasabihin sa kanila yun eh, di ba? Yayakapin ko pa nga yan eh. Oh, di Basta ba? lagi natin tatandaan din siya, ang mga hudas nagpapakamatay yan. Kaya, Husang nagpapakamatay. ang masakit noon, Kapag ka naman no? hindi Judas, Hindi nga nagpakamatay. Yung papakamatay. No? No? Kami ang ginagawa ko namin. Ayaw ka naman siya, dagdag. Hindi ko namin nare-remove. Oh, ay, hindi mo nire-remove. Pinapabayaan mo lang. Hindi, gumagawa kami bagong GC. Ah, para... hindi nakahalata. Oo, hindi makalata. masakit. Parang wala nang nag-aanoan doon. Okay. Para hindi masaktan masyado. Hindi, kasi kailangan. Sa akin, ano? Pero Kailangan kung medyo kung Nakalagay sa tool visa, talaga, pag sinabi ko ito, i-remove nyo na yan. ganun Oo. din, pinare-remove din namin pag Pero pag talagang nakakahawa sa... Talagang, oo, kasi nakakabalita lang eh. Opo. Nakakasagap Kapag lang. kapatid din yan, i-chismis niya pa sa labas. So, hindi ako ano ron, bahala sila. Maraming ano eh. Actually, kung kailan nag-aalisan, ang daming ipinapalit ng Diyos. Totoo po. Oo. Di ba? Yun ang ano eh. Kaya sa totoo lang, wala po sino man sa atin po pwedeng magmalaki sa gawain ng Panginoon. Wala. No po? Papatunayan lang sa iyo ng Panginoon yan. Alam nila, hihinto ang ito. Ikaw pa nga nagiging dahilan ng pagbagal ng paglago eh. Sa totoo lang eh, no? Hanggat nandiyan ka, ang bagal ng paglago. Minsan, kamusta na yung church? Ang lago-lago. Walang pwesta. Okay. Blessing na sa amin. Mula nung umalis ko. Pero siyempre nakaging mga diba, no? Lalo gawain pag... Ito talagang wino-workout niya yung resolution eh. Pinuntahan niya,
nagsama siya, Pati ibang ayaw pa rin, no, di ba? Adi, sama mo ang church, ayaw pa rin, o, di wala na. Pero yung Diba? ano yata, Bishop, pagtiwalag, para magkaroon lang siya ng pagmumuni-muni. Yes, So, o yun ang purpose ng 1 Corinthians 5. Yun ang purpose talaga ng tiwalag. No, Hindi naman yung so that tiniwalag na, he may be oo. saved. No? Oo, parang gano'n eh. No? Maybe talaga, hindi talaga Kasi meron hihigit. na nagtitiwalag, parang nasaktan lang yung pastor, tiwalag na yan. Dapat, di ba yung majority, ano ba rin? Yan nga. Okay, another one. The local church is a place where God has provided the means for conflict to be resolved. Means for conflicts to be resolved. Yan ang local church, ano? The means. Provided the means. Paraan. Mm. Paraan. Kung paano yung ma-resolve. Yung mga conflict. Mm-mm. Katulad yun, di ba? O, isa yun eh, binanggit ni Pastor Jose Miller eh. Pagkasasamba ka, may alay ka, maalala mo, merong may hinanakit sa'yo, iwan mo muna yung alay mo, huwag muna ituloy yung pag-alay. Makipag-usap ka muna. Di ba? At saka ka bumalik at saka ka mag-alay. Para po malayo kasi. Isang miss. O yun, text mo na lang. Ikaw na lang. Hindi na ako makapunta dyan ha, kapatid ha. Sensya ka na kung ano, ganito. Adi. May Okay, nagsabi- tawag. Bishop, may nagsabi ng isang Basta pastor, hindi na lang. ang ginagawa po ng isang kapatiran, pagka may kagalit siya, binibigyan niya ng regalo. Yun. Ano. Ay. Dapat yung abayin mo eh. No? Ano yan, suhol? Suhol, ano? Number 3, an assembly where discipline occurs. O, yan. Talagang mayroong disiplina talaga. Una, gagawin mo lahat ng paraan para ma-resolve yung conflict. Eh, ayaw nga talaga. Eh, disiplina talaga. Di ba? Oh, ano implikasyon nito? The local church is not a loose, knit group having no responsibility or accountability toward one another. We are our brother's keeper. Loose need. Loose, knit. Need. Ito sulat nyo, L-O-O-S-E. Yung knit, K-N-I-T. Oo, K-N-I-T. Ano yung pagkakatate? Hibla. Ano ibig sabihin ni hibla? Yung ano? Hibla? Napunit. Pag napunit, hindi na may babalik. Tahiin na lang. Yung pagkakabuhol na... Obedience. Oo. Obedience siya. Hindi raw katulad noon, ano? Hindi na siya. No? Parang may lamat na hindi may lamat na. Mahirap talaga no? Pag kayo nakalamat na. No? May ano na eh. May balik mo na, hindi na rin yung original. Di ba? Kaya napakahalaga noon. Tandaan po natin, we are our brother's keeper. No? Not our brother's killer. Kaya number one persecutor, not the unbelievers, Bishop. Hindi yung mga kapatiran din. Oo. Kaya nga, pagka bago-bago ka lang mananampalataya, nakita mo yung mga elder, ano, mga workers natin. Parang mababait. Mga demons. Hindi, parang mababait. Ah, Parang mga ano. Tawag din yung mga Hindi siya demons. supposed to Parang be. holier than thou. Di ba? Ano yun? Demons o demons. Pero pagka tumatagal ka na sa church, involved ka na sa ano, sa mga elders na yan, doon mo naman makikita mga pag-uugali niyan. Pag nag-involve ka na, doon mo makikita sila. Hanggang yung sa kasama, hindi mo makikita. Oo, kasi nakikita mo lang, tumatayo sa pulpito. Diba? Alam mong spiritual lang spiritual. Pero lahat di siya supposed to be kapag yung mga bago pa lang, okay? Ang tingin niya doon sa mga nauna sa kanya, Yes, yun parang nga. holy yan. Yun nga sabi ko. Parang talagang banal na banal yung mga tumatayo sa pulpito eh. Pero subukan mo mag-involve sa ministry. Nakikita natin sa small churches. Small church. Nakikita mo talaga yung Kaya, Di ba yan parang isa sa mga weakness naman ng commune. Local church. Oo. Kaya kitang-kita, magkakilala na kayo. Yeah, kaya nga eh. Kitang-kita mo na yung mga Talagang ano eh. kapitbahay. Kaya wag kang sasablay eh. Para pag sumablay ka kasi, Marami naman.
Nagmamarka eh, no? Nagmamarka. Tama naman tubig. Mainit. Nasilipan na kayo ng Oo. Yun nga nangyayari. Kaya kailangan talaga kanya-kanyang ingat. Diba? Ingat sa pananalita, ingat sa pagkilos, ingat sa... Diba? Kasi pagka ikaw sumablay, nakita nila, tisod. Kaya tama raw wag na i-celebrate yung Bishop, yung pastoral ang tawag doon, tuwing October. Pastor's Day celebration. Huwag na daw celebrate. Bakit? Isang araw lang yun eh. Yung persecution sa mga pastor, kung 360. Kung 365 yan. at least meron kayo isang araw, 364. At least kahit paano may isang araw, ano? Isang araw kang pahinga. Oh, I love you in the Pastor, Lord. iyak-iyak. Pero pagkatapos nun, another persecution na yun. From At least kahit paano nakapagpahinga. mahingi, pastor. Isang araw may day off. Nakapag-day off ng isa, Anong bagay na yun, brother? buti sa sa isang taon. Okay, tuloy natin. Nasaan na tayo? Sana Bishop, sa... The local church is place where we get. Where we get involved in each other's lives. Ayan, diba? Involved in each other's lives. Another one, the local church is a place where sin is confronted and discipline is administered. Confrontation. Kasalanan. Sin is confronted. Oo, hindi mo ibig sabihin don't tolerate, no? Huwag ito tolerate ang kasalanan. Amen. Sin is confronted. Confronted, sin is confronted. Yung kasalanan ay Hinaharap talaga. hinaharap talaga 'yan. At hindi pinapalagpas pag meron kang alam. No? Tama? So, siyempre, kailangan, bago may confront ka, sigurado mo, hindi ka gumagawa ng ganun. Di ba? Ako dapat kumpleto ang Ebidensya. 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 Kasi pag pinupulot mo, hindi Oo. fully evidence dyan. Sa iyong back Yun, niya. kaya nga eh. Merong church, yung pastor nila, para bagang, nagpa-function pa siya ng parang prophet. O, tawag nga sa pastor nila, prophet eh. Ganun eh. Ganda yun. Ganda rin. Ginawa ng isang miyembro nila, ninakaw yung isang ng drums. Isang part ng drums. Tungtong. Di ba? So, cymbals, yung cymbals, di ba? Di, tingnan ko nga kung mahuhulaan ni propeta. Para lang mapatunayan. Talaga, di ba mga ganun eh. Kita mo. Baka napapin yung sinabi ni Paul. Bless every spirit. Natin natin. Tinesting talaga. Si propeta naman, siyempre, bago niya nag-imbestiga, talaga nagsiyasat, nagtanong-tanong, dinalaman niya, yun talaga yung tao na yun. Kaya bilang propeta ng simbahan na ito, ipinahayag sa akin ng Panginoon na si ganito ang kumuha ng matindi ng propeta talaga, di ba? Lapakan yung na tao. Pagkaya ka lang hidden na hidden. Sa Bisaya Hindi, meron ganun. Meron ganun talaga. Sumikat talaga siya doon. Oo. Pero nahuli din siya bandang huli. Parehong nanunugod. Ano ba siya? Pag may mga bagong dating, Yung inaano niya, yung may nagtip pala Palabas niya yun ni Nicolas Cage. Yung mga yung pastor para pastor. Oo. Nag-prophecy siya, hindi umuulan. Tapos lahat ng mga identity ng tao sinusulat.
Tapos meron siyang hidden na... para... Meron na yung phone. Tapos pagka yan yung sakit niyan, ganyan, tapos inano, kakausapin niya. ganun na, Sabi, no? ikaw! Gagano na, ikaw, may sakit ka! kidney, di ba? May mga problema. Diabetes Paano ka. monitor? Kinukuha niya na information. Balitaan niyo, mas Bishop, nahuli po yan eh, yung babae. Bethel Church. Parang Bethel. Sa, hindi yung mas naglalabas na yun ng mga sinadya praise and siguro worship. ng ano. Meron nung silang nag- isang gano'n, sa computer. Hindi ginawa ng prophesy. Pero prophesy. ginagawa niya. Ganda ng Ayun ng church, sa States. Ay, yung babae yun, no? Bethel. Yung isa pang prophet nila na Narinig si Monet sa monitor. Na ano niya sa social media muna. Nire-research niya na. May ano siya, may team. May team. Meron doon sumablay yung babae, narinig sa audio. Nagsasalita yung tapos Tapos yung mga ginawa Narinig- pastor, yung siya, kunyari, itong lalaking ito ang nababagay sa'yo. Ganun. Prophetic. Kunyari, nagpa-function as prophet, Tapos no? after 1 month, ginugulpi na siya. Ginawa niya yung pelikula ni Nicolas Cage. Bishop, yun nga yung identity ng tao, sinusulat nila. Tapos sasabihin ko ano yung mga sakit, ano mga problema. Pero ang kagandahan lang sa Bethel, yung leadership nila na galing. Convinced. Kaya, no? Tiniwalag nila yun. Yung Keno, yung si Oras ang Imula, di ba? Meron din sila mga props na sinasabihan. Oo. Totoo. Para lang hindi ko alam. Paano yun? Di ba ano yun? Di ba blasphemy yun? Blasphemy Blasphemy sa the Holy Parang, Spirit. blasphemy against the Holy Spirit yun Dinodoko eh. po nila. Kasi Yung gagawin ka ng pala, kukuha ka ng pala, Oo. parang pala eh, no? Parang talaga bishop yung Oo. Para i-deceive ang mga tao na itong ministry namin miracle, di ba? Healing ministry. Yung babaeng kaya niyang baliin Oo. niya, di ba? Gumaganon yung ano niya, babaloktot eh. Dislocate niya. Tapos kaya pala i-diretso eh. Preparation ng pastor. Babalik talaga. Nag-dislocate niya nga eh. Babalik niya eh. Kaya na. siguro pagkatapos ng tawag. Yung panlalaw. Hindi, yung nakita nila yun. Kaya na-check yun kasi nung nag-miracle, parang nag-miracle procedure sila. Siya na naman. Yun, kaya nahuli sila. Na-deceive, Kapagod na-discern. ka na namin. Hindi, bumalik eh. Ang pagod na nila. Hindi man lang Pero meron talagang himala. May Wala wala. yan, oo. yun ang Kulang ang bayad. Hindi, kaya ako natuwa. Kaya ko ano tinatawanan eh. Hindi na bayaran mo. Kulang eh. Pero yung bayad ka kaya sa mga huli. Pero meron talagang himala kasi mama ko. Bedridden na siya, Bishop eh. Yung lango nga, pag dumabot dito, bakit yung dalawang yung paa? Ganun. Oo. Acute migraine niya tatawag. Sa manas yung manas. Tapos yung may nagpagawa sa talyer dati ng papa ko na isang evangelist pastor. Pinag-pray din siya. Pagka-pray niya, sister, tumayo ka, pinanalangin siya. Tapos yung pagkatapos sa panalangin yung bishop, nakakatayo na yung mama ko. Kaya doon kami na nag-start na born again. Nagsimula. Oo. 1986, July 26, 1986. Meron talagang ganyan. Pero yun lang, May ganun. Pero yung ibang mga fake eh. Karamihan ngayon fake eh. Yun lang. Oo. Pero bisa pag may mga ganyan gawa, Meron pa naman. siguro, ayan na si Lord mag-judge sa kanila. Oo. To become judge to them. Mukhang tagilid tayo mamaya eh. May pinakita nga. Sabi nga ng mga pariseyo, baka mamaya yung pinapalaban niyo yun, yung Diyos ko talagang pinapalaban. Okay, number 4. An assembly where God has established authority. Yun, di ba? Verse 18. 18. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay pahintulutan sa langit. Di ba? Sa church yun. No, hindi kay Pedro yun. Sa church yun, kaya sinabi plural eh, no? So, implication, the local church is vested with the authority of heaven. Yan. Authority of heaven. Balik lang tayo sa verse 18. Ba't ginagamit ko ng mga miracle na healing tinatalian? Di ba? Binding and loosing. Oo, ikaw sa Diba? taas. Out of context na naman yan.
Out of context yan, pag yan na naman ang kinuha namin. Ginagamit ng mga, Gagamitin yan. mga... Hindi yan ang, hindi, yung konteksto niya. Parang sabi, pag nag-pray ka sa pangalan Diyos, tinatalian ka, wala sa Biblia ito, ha? Sabi ko to. Oo. Kahit yung ano, May ibang talata na po pwedeng binding and loosing, pero ito hindi. Alam niyo po, one time, naghanap po ako ng deliverance. Nag-speaking in tongues ako. Nag-speaking in tongues din siya. Ay, ganyan guys. Tapos sabi sa akin, may nangyari. Napaya pa ako. Nangyari. Tapos tumahimik ka. Sabi ko gano'n. Oo, di ba? Kumbaga hindi naman pala yung ano, the most important thing is, kailangan pala, para hindi siya makakilos, yung una yung repentance of ano. Oo, sa ano. Sa Makalata, kasi yung family na pinuntahan ko, meron pala silang mga problema sa kanilang ano. Kanya-kanyang ano. Kaya kailangan dapat discernment. yung una yung holiness ni Lord and Ako may divinity. experience kasi ko. Ano siya eh, sinasabihan siya tatlong espiritu. At siya nasasabi kung sino, tatlong madre kita niya, madre talaga. Tapos magbabago yung mukha niya. Yung pa rin yung mukha niya, kaya lang yung pagbabago ang makikita. Yung action. Tsaka malakas siya. Pero, na ano yun eh, napalayas yun eh. Pero bumalik din after mga 1 week. Ikaw Kasi, kasi malayas na hindi ang problema kasi, Jesus. ang dami kasi mga Diyos-Diyos, ang nakapaikot na gano'n. Dapat pala, ginawa ko, after na ma-deliverance pala, dapat tinuro mo na yun. Oo, pinapray mo na rin. Tinatanggal ko na sana. Oo. Eh kaso hindi na kaya ng kalooban ko kasi nga nung paano, kasi alam mo siyempre, kung baga parang mga... Bagito ka. Hindi lang agad-agad, eh. hindi lang agad tatanggalin yun. Pero ako rin, na-experience yung bishop eh. Pinatakpan ko siya sa kanya, tapos ang ginawa ko, naisip ko eh, tinatalihan ko kayo sa pangalan ni Jesus. Pero sabi nung na sinasapian, yung napoposes, yan makasama ko yan sa likod, mademonyo. Eh, umangat yan. Kaya pala napakahalaga na wag natin i-idolize yung ano. Yan sabi yung demonyo. Umakampi ko yan, nasa likod nyo, lalaki pa naman nun. Okay, so... ano yan, paano po ang i-detail po yun? Di ba paralyze yung ano? Alin, itong 1818 O, ng hindi, Matthew? yung alimbawa, may mga idol sa likod. Kasi siyempre, parang meron silang... So hindi siya applicable sa ano? paano yung eh. panahon natin din yun? Kung gusto nilang iyan, no, Hindi, halimbawa, nag-ano tayo. Na- Tapos sabihin nag-cast out, o nag-ano. paano yung cast out po yun? Pero pag Para evangelist ka, ma-paralyze. kaya mo yun. Pag evangelist ka? Kasi ang ginagawa ko, tinatalihan ko yung lahat sa pangalan ni Jesus, parang pinaparalyze. Yung mga Yung mga ano, spiritual na yung mga spiritual na. mga enemy. Kasi narinig ko sa kanya, hindi mo kami kahit palayasin, 5 kami. Tapos nung tumatagal, 3 kami. Ibig sabihin, umaalis sila. Oo. Kaya naging ano ako, sabi ko, teka ha, sabi ko, sa pangalan ni Jesus, sabi ko. Dapat sinabi, uy, sinungaling, ikaw lang yan eh. Aga, dalawa na lang kami! Pero nakita ko po yung ano, Ito po ano, hindi siya yung, kasi babae yung ano namin eh, tapos maganda. Tapos naka-duster, walang bra. Tapos yung temptation nandun. Yung Oo, ayaw, yung temptation. decision making ng leadership. Meron nga kami, nagka-cast out habang kinaka-cast out namin ano yung kaya, ganyan kamay. Ginagawa, babae rin. Ginawa niya sa isang kasama ko, hinihimas niya yung dibdib, yung pastor Tapos pag ganun, di gumagano yung pastor. Parang aso, no? Nagpipray ako talaga inano yung katawan. Di last talaga yun, ano? Spirit of lust. Last. Bakit yung pastor ang hinihimas yung katawan ng babae? Hindi kasi Bak- para ma-out Na-type yung pastor. Nahas ang kamay mo sa mga espiritu. Baka si pastor may karga. Hindi kaya gano'n? Pasora naman siya. Pasora siya. Pasora siya. May oil eh. Pinapaya naman. Nakikilit ka. Sabi mo gano'n naman ito. Nakikilit ka. Pero pasora yun. Pero ba pwede yun natin gawin po yun, halimbawa, yung ipa-paradise tatalihan ka namin. Okay lang po po yun. Kasi may mga ano yan sa deliverance no? Oo. May mga training na ganyan, may mga kasi teaching na yan po ganyan. yung sa... Pero yung using
text na out of context ang ito delikado. yung, po. Pero Bishop, pero minsan ginagamit nila yan. Pero effective Kaya- naman. Effective naman, no? Oh, ibang talata kasi merong ano eh. May nangyayari. Binding din doon Ah, sila. binding din doon. Yung mga ibang talata. Check. Yun yung inaano nga So, namin. pwede natin Kasi na-experience namin hindi kumikilos. Mm. O yung sinabi namin, tinatatiyan ka namin sa pangalan ni Jesus, hindi siya kumikilos. Sinapian ng demonyo. Hindi mo tinalian. Bakit? Nakakalagulit yun eh. Ah, okay, sige. Balikan natin yan. Ano na yan? Number ano tayo? Ito na Bishop sa ano na. Integration. God blank. God blank. Ano? Second, God supports the disciplining actions of the local church. Supports. Ayan. Pero siyang ayuda talaga, no? Pagka meron discipline ang ginagawa. The disciplining actions of the local church. Opo. Another one, to be disciplined by the local church is to be disciplined by Christ. Ayun. Kaya pag ang church na nagkaisa, di ba? Kaya nga, kahit nga dalawa lang daw, o na tatlo, nagkakatipon sa aking pangalan. Yun nga, nasa kasama niyo ako. so dito yung balikan ko lang dito, yung kaso, halimbawa, magkagalit yung magkapatid. So silang dalawa na lang ang pwede mag-usap, hindi involve ang pastor. Una muna sila. Merong mga hakbang eh. Pagka na-win, di okay na. Sama mo na Makikita lang mo isa. naman eh. Kung kailan ba na magiging leader. May mga Yung hakbang. hindi nagkaintindihan yung dalawang mag-asawa. Yeah. Kasi Yun ang supposed to be context ang eh. nangyayari niya kasi, bilang paso malalaman mo, nag-away sila halimbawa. Tapos, ang tanging mo na magagawa dyan, payuhan lang na, punta ka, may ayos ka. Ganun na naman yun eh. Parang kakaunsyon mo silang dalawa. Ano ba nagpapasalanan yan? Para kung sakaling mag-usap ganun. na sila, magkakasundo sila. Kasi yung context ng 2 or 3, witnessing yun eh. Kung Face-to-face basis na. di ba yung sinasabi yung 2 or 3 are gathered? Together Witnessing in yun. my name. Sila yung mag-witness. Kasi sinabi na dalawang tatlo Kasi ang- sa So, pagka. ang gathering ninyo in connection for that particular problem. Yung problem. Yun ang Yung two or mag-witness two, yung ano dalawa kayo, o tatlo. magiging test, Yun yung magte-testify yun. Oo, yung testimony, dalawa o tatlo. Okay, number 5, tama? Opo. A defined body from which you could be expelled. Defined body. D-E-F-I-N-E-D. Defined body. Okay, so from which you could be expelled. Tiwalag ano? Yun sa Corinto. Oo. Implications. The local church is a place where you are known to be apart. Yun. Kaya, di ba? Pagka sa lokal na simbahan ka, identify ka doon, member ka doon. Di ba? Local church yun, ano? Bahagi ka doon. Kaya dapat makibahagi talaga. Another one, the local church is a place from which you can be expelled. No. Ito po ay isang area o isang lugar na kung saan po pwede ka talagang itiwalag. Expelled. Yeah? Another one, you are either a part of a local church or you are not. Pwede ba yun na ikaw Kristiyano, hindi ka bahagi na isang lokal na simbahan? Hindi pwede Bishop. Bakit Pwede. Hindi. Hindi kasi may dalawa kasi Bishop. Isang attendees at saka isang member. Oo. Hindi ko alam kung alam Oo. niyo yun. Ano klaseng parte? Nakikita mo Sinabi mga... ni Bishop Iba yun. na. Iba yun. Sa mga malalaking O kaya nga, church. yun Kung lang. Oo, ayaw ayaw ng mo. attendee, Hindi ko tinatanong eh. pag sabi ng attendee kasi, hindi pa talaga sa fully ano. Kaya nga, yan yung tanong eh. Ang bilis mag-result. Ginugulo niyo si Tuba. Gusto mo eh. Kaya nga eh. Ikaw kasi ang bilis ng mga Lokal na simbahan eh, no? Oo.
Kasi ang pwede mo lang bishop disiplinahin yung talagang miyembro ng church eh. Oh, member. Pero pag hindi siya member ng church, you cannot discipline them. Oh, yun na. Dahil Diba? unang-una sa lahat, Yung attendee pa lang, o kaya yung Oo, ano, attendee. observer. May mga observer, may mga attendee, may mga Pero kasi kakaiba observer yun. minsan, tao na nandyan eh, no? Oo. Kung ayaw pa rin mag-involve, minsan yung sabi mo, oh, Isa isa to, napupunta lang. papansin na kita, lagi ka Yung mga ganyan, pumupunta yan sa malalaking church. Kasi pagka... Walang commitment. Walang commitment. Minsan nagbibigay, Walang malalim no? na commitment. Eh, hindi sila pwede dito, Bishop. Oh. Kasi yung nauna natin eh, local church, commitment ng tao nila eh. Oo, di Kaya ba? pag hindi nakipag- Magko-commit ka sa tao, talaga doon. wala, oh. Kaya mahalaga yung nasa lokal na simbahan ka. Kailangan maging mainit doon. At saka siyempre pagka committed ka doon, alam ng pastor eh, no? Pag meron kang, halimbawa, namatayan kayo o kaya may problema ka, alam ng pastor yun. Siya yung tutulong sa iyo. Meron tutulong sa iyo. Kaya nga iba yung preacher sa pastor. Kaya sa mga malalaking church, ang tawag sa kanila, mga preacher. Wala ko silang concern sa Preacher mga... lang, taga-preacher talaga sila. Pulpit pastor, Oo. pastor, Pero gano'n. iba yung Wala pastor. silang concern sa ano. Walang Basta concern pumasok sa- lang yung pera. Yun lang. Para Kasi, na- ano yung mga bayaran, parang Opo. sweldohan. mga ano sila eh, mga good motivator eh. Pag hindi pag yung tinuro mo yung bishop, medyo tinamaan yung board of dito. Ay, oo. Tsaka meron- Papatalsingin ka. Ay, tatawasin natin mo. May gano'n. Ito, huwag mo papasadahan ito. Tsaka meron ka merong, minsan nga bibigyan ka pa ng ano eh, tuturo mo eh. Oo. Ito lang ang team mo ah. Kalalagpas dyan. Kalalagpas dyan. Ganito lang yung bibigay ko sa inyo. O ganun no, Pero, binisyon na pagdating naman Ang sa... gusto lang nila, yung masarap pakinggan. Oo. Yung masakit. Itching ear. Itchy ears. Pero pag- Kiliti ng tenga. Oo. Yung masakit na. Pero yung Pag mga solo, mga... titirahin mo na yung kanilang Ginagawa. mga secret agenda, wag yun, bawal. At hindi mo alam, nangangaral ka, hindi naman taga sa sinasabihan mo. Pero ginagawa nila, bukas, pag Oh, hindi, pagbaba mo pa lang, pagbigay sa'yo. Nandun na. Kausapin lang sa opisina, alis ka na. Last day mo na. May kaibigan mo ganyan bishop sa Marikina. Oo. Hinard siya ng isang church. Ganyan. Ito yun. Board. Yung pastor na kasama ko na destino siya sa Marinduque. Marinduque. Hindi ko na sabihin pangalan namin niya. So sabi ko sa kanya, yung church na napuntahan mo, ang nagpapatakbo diyan, eldership. Kaya kailangan maging good ka sa kanila. Oo. Habang good ka sa kanila, bibless ka niyan. Lahat ng pangangailangan mo. Pero pagka hindi nila nagustuhan, no? Marami sisilipin sa iyo diyan. So, Pag hindi nagustuhan ang pangangaral mo, ang buhay mo, ang pakikitungo mo, ang kasipagan mo, ang bagay... tsugi ka dyan, tanggal ka Ang dyan. bagay sa kailang political preacher. Marinduque yun. Kasama ng pastor na yun. At saka mataas ang credential nila. Yung pastor na kinukuha nila, kailangan may masteral man lang. May masteral. Kaya bishop nung kinuwento ko sa inyo, Saan may master? yung pastor namin sa Almar Binayaan. Oo. Lalo nag-flow ka. Yeah. Sa Sunday, papayaran kita, huwag ka naman pag sa Sunday. Kasi yung... Last preaching mo na. Opo, yung church namin doon, bishop, kasi puro mayayaman ang Oo. O yan, di ba may mga ganun ano? Binayaran siya. Ganyan. Sa Sunday, huwag ka naman preach. Sunday, iba na pastor namin. Ganun talaga. Di, maraming beses na nagpalit ng May pastor. mayayaman mga member namin sa Almar. Nung nasa Almar ka. Kaya tumiwalag ako. Ano yun, nawawala mga member mo. Oo. Wala pag nakikita, okay naman ang turo ng pastor, bakit niya inalis? Kaya pag alis ang pastor na bishop, sila na may magkatayo. Ako kung gaano matutuyo. Okay, next. Pang-anim. An assembly of fellowship in faith and prayers. Yan. Assembly of fellowship. Verse 19. Sabi ng verse 19. Again, I say to you that if two of you agree on earth about anything, tama ba yung binabasa ko? That they may ask, it shall be done for them by my Father who is in heaven. Implications. The local church is a place of gathering together.
gathering together. Number 2, or another one, the local church is a place of corporate asking. Corporate asking, kaya may prayer gathering, may prayer meeting. The local church is a place where there is an expectation for God to act. Expectation for God to act. Number 7, an assembly where Christ promises to dwell. Oh. Diba? An assembly na nangako ang Panginoon, no? Kasama natin siya. The presence of our God, ano? Yun. Nagdudwell. Implication, the local church is a habitation for God by His Spirit. Amen? Habitation. Naninirahan, nananahan, di ba? Oh. Kaya every time na mayroong gathering ang mga mananampalataya, di ba? Nandiyan ang banal na presensya ng Panginoon. Kahit hindi mo na sabihin, huwag mo na huwag ikukot itong 18:20, if 2 or 3 gather together in my name. Di ba? Siya, pampalakas ko. Papalubag loob, hindi pampalakas loob eh. Sa mga Di ba? Kasi nga, 2 lang ang dumalo, 3 lang ang dumalo. Sama ng loob mo. Lord, sabi mo, pinangahawakan ko po 18:20, 2 lang kami. Kapit kamay na lang kami, pero sabi mo, mahalaga, 3 na tayo. Andiyan ang presensya mo. Actually, kahit isa ka lang, andiyan ang presence ni Lord eh. Di ba? 5, nandiyan dyan ang presence ni Lord. 4, nandiyan ang presence ni Lord. Marami kayo, nandiyan ang presence ni Lord eh. Why? Because the Lord our God is an omnipresent God. Huwag na ikukot ang 18:20 kasi hindi po yan ang context ng 18:20. Di ba? Yes. Omnipresent ang Diyos. Yun na yun. Wala nang May usapan kung ilang kayo. Nagtanong nga, Bishop, pag isa po ba, pastor, hindi pwede. Di ba? Hindi lang. Ikaw Kasi po. 2 or 2 Pag 10 kayo, Hindi, pag isa lang daw po. Isa lang? Isa lang. Okay, isa lang nandiyan si Lord. Kausap mo si Lord. Kahit 2 din ang mag-usap. I am May nagtanong kasi di, wala pa lang sa isa yung prayer ko. Hindi ko kasama. Kailangan 2 o 3, no? Okay. Nasaan na? The local church is place of a unique. The local church is a place of gathering. The local church is a place of corporate asking. The local church is a place where there is an expectation for God to act. Pampito. An assembly where Christ promises to dwell. Implications. The local church is habitation for God by His Spirit. The local church is a place of a unique manifestation of God's presence. Unique manifestation of God's presence. Amen? So, ayan po. Number 8, an assembly that gathers around the name of Christ. Basa po, verse 20. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Oh. So, ibig sabihin, ang pagtitipon dahil kay Kristo. Para kay Kristo. pagdidisiplina. Diba? Maluwalhati ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Because of Christ. Sa assembly. Diba? Yun ang pinaka-purpose, ano? Kaya nga, the local church is dedicated to exaltation of Christ, not the exaltation of the pastor. Minsan kasi nagmamalaki, no, yung iba eh. Sabi, oo. Sabi ng alalay ng pastor, kasi kasama siya lang mga gawain eh, kung saan sila nakakapunta eh. Sabi niya pag wala ako, hindi na gagalaw ang simbahan. Pag wala ako, hindi na lalago ang gawain ng Panginoon. Baka daldal niya yung susi ng pagdap. Yun nga. Awag niya siguro susi ng langit eh, no? May mga mayayabang na gano'n. Hindi naman ganun siguro. May mga ganyan mga ano. Ang mindset, yung utak nila.
Mm. Iba yung gusto sila mag-glorify. Oo, yun ang ano eh. Hindi si Kristo ang ma-exalt. Sila ang gusto nilang maluwal. Nakakatakot yung ganyan. Pwede naman yung mga i-post natin yung picture natin. Let's say kung mga seminar o mga Oo. isa, ina-highlights na yung mga pastor. Oo. Hindi na si Kristo yung Si Christ talaga ang ano natin. Ang purpose natin na maitaas. Minsan nga eh umawit, di ba? Ganda ng pagkakaawit. Pagbaba eh ano kinamayan mo, Brad. Very anointed ah. Di ba yung mga ganun eh. Tapos sabi niya eh, Pastor, paus pa nga ako niya. Tsaka minsan, Paus pa raw. Bishop, pinaano po yung same anointing before. Yung iba naman, Bishop, ang galing ah. Hindi, si Lord yun. Ikaw yung kumanta si Lord. Hindi, si Lord yun. Yung possibility yun. Dapat ang kanya. May ganang possibility. Tanggapin mo sa Panginoon. Tanggapin mo, tapos ibalik mo sa Panginoon. Diba? Kasi mga friends Kasi minsan mga may terminology nga na ano, possibility. Kasi masabi niya, hindi, si Lord yun. Si Lord daw yung man. Salamat. So, Salamat, Panginoon. the local church carries the authority of the name of Christ. Ayan po, no? Authority of the name of Christ. Meron tayong autoridad, ano, using the name of our Lord Jesus Christ. There is power in it. Amen. Ang mga iglesia ni Cristo, napapansin ko, ginagamit nila yung pangalan ni Cristo sa mga Dati, prayer Bishop, nila. ang prayer niyan, walang Prayer, no? Kasi nung The bata name ako, of Jesus. mahilig din ako manood ng mga ganyan eh. Kasi nga gusto ko rin matutuyo kasi natutuwa ako sa pagdibate, ang gagaling. Pero pag pinapanood ko dati, ang aming panalangin ay sa'yo lamang, Ama. Amen. Pero yung pagdating ng mga Ano, dati ganun lang. early 20s na, Nabago. hinihingi namin sa pangalan Pangalan ni Yesu ng Cristo. Jesus. No, Panginoon. Marami yung binago Kasi ngayon. dumami yung ano, Mm. dumami kasi mga born again. Tapos Oo. dati Bishop, Oo. ang service lang yan, linggo. Yung nakita nila yung mga churches ng born again, may midweek na rin sila. Meron sila Dati wala hindi, sila. meron sila Webes. May Webes, Webes. na ganyan nga yan, tsaka Doon nila nilagay kasi pag winelas din nila, obvious sila eh. Meron nga dito sa Noong araw, sila, Bishop, apat, yan. walang sigarilyo, walang party. Sa Ngayon, pwede na uminom, manigarilyo, mag-party. Dati wala po yun. Ano yun, pwede na? Oo. Anong kulay yan? Hindi ko ay hindi Kasi ko dalawang hindi. kulay na Oo, dalawang yun. kulay. Isang kulay light blue at saka isang yung peach yun nandito sa atin. Lahati din sila eh. Hati nga. Pero ayaw nila sabihin Kaya may mga... Itong happy na yan. Yung ano na lang, Magtatatlo na nga, magtatatlo. color coding. Kasi Kami nangyari color kasi, coding. yung mga tagapagmana, Sila mismo. nila. Sila mismo ang nagano. Mami. Okay. Ganun talaga pag lumalaki talaga congregation. Madami pa. So, yun nga, the local church carries the authority of the name of Christ. Number one, the local church is to be a representative of that name to the world. Representative, ambassador, di ba? Congressman, di ba? Kaya yung mga ano eh, no? Yung mga Kristiyano eh, sabi ko nga eh, pag sinabi representative, di ba, congressman? Ambassador. Oo, yung nasa batasan, congressman. Congressman. Senator. Senator at saka congressman eh, no? Kailangan may patong, may gotong, may patong, lahat na ng Dati tong. maliit lang, kapitan. Kaya, Maliit lang. pero tayo pala yung ano. Kasi nakadikit sa kanila bilang congressman, honorable. Wala na yung... Di ba? Honorable. Di ba? Honorable na. Tapos yung pangalan nila, Sa honorable. presidente naman, excellent. Di ba? Sayang yung bakit kaya dinugtungan ng honorable? Nagkalang-galang. Pero kagulang-gulang eh. Kaya pagka sinabing honorable, dapat nakabarong. Yun nga eh. Mali. Pag hindi nakabaro, hindi na Kaya, honorarium na. so parang hindi bagay lagyan ng honorable. Ano? Number 9, an assembly that is based on
unity. Unity for its success. Yan. Pagkakaisa. Verse 19 uli, di ba? So, ang implication, its power is dependent upon it. Yung power, nakadepende, di ba? Another implication, the presence of God is released when it occurs. Release. The presence of God. Kaya, di ba, sa mga pagtitipon natin, nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. Amen? Amen. Hindi po pwedeng hindi. Meron ba nananambahan na hindi nararamdaman ang presensya ni Lord? Meron? Meron. May mga instances. Oo, Lalo di yung ba? mga naglilid, hindi Oo. maayos. Ang buhay. O ano. Kasi sila yung daluyan. Oo. O yung preaching, libawa. Ganun din, ano? Eh, Minsan doon mararamdaman nyo, eh. Pag tayo mong gano'n, ang baba. Oo. Parang hindi ka Oo, yun nga eh. Oo. Minsan sa mga usher, na hindi mo maramdaman ang presence ni Lord eh. Kaya ang mas maganda, bago magsimula yung gawain, mga musician, usher, pastor, sama-sama kami mag-pray. Eh, minsan eh, mga usher eh, pupuri na yung mga tao, tapos eh, tights po. Dito po, sobre. Hindi dapat i-educate sila sa bisa. Kasi bisa makakasa na eh. Uy, ang pangalan. Nasa lang. Ganun eh. Parang walang mga ethics eh, no? Pero dapat, Bishop, i-educate talaga. Oo, yun na, uneducated Pag tong nakita mga... niyo yung nag-worship na yun, pabayaan nyo na kasi ito yung panahon nila eh. Minsan Kaya hindi nga. naman talaga sila nakakuha ng habitation. Pitakapigit, kakalabitin mo, di ba? Parang Nakakapigit, tatanungin mo yung pangalan. Yung pala, Yan ang mag-asawa. yung pala may luha na eh. Oh. Namumuo na yung luha, bigla mo kinalapit, doon bumalik yung luha eh. Kaya yung mag-asawa Bishop, kung malaman daw, yung mga pangailangan ng anak namin nasa Oo, kanila. dapat na ano na eh. Kasi mga bata eh, kakalapit eh, yung pera eh. Okay. So, So, the power, no? The presence of God. Basta nga po, yung sumunod kasi, it is something that must be work at. Ephesians 4:1-3. Ibig sa work up. Work out. Ano ba? Work at. Work at, 80. at, 80. Work at. Work at. Work at. Tapos past tense ha. Yung work, past tense, may ed. Oh, work at. Oh, may ED, yung work. Ephesians 4:1-3. Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamandig sa inyo na makuhay kayo ng nararapat sa tao na itinawag sa inyo. Mamuhay kayo may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. Magbatahan kayo sa isa't isa sa pag-ibig. Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. Amen. Therefore, sabi niya, no, I, the prisoner of the Lord. Si Pablo na naman, ano? Nakabilanggo, no? Nakabilanggo na naman siya. Sa Epeso, Philippians, nakabilanggo niya si Paul. Sabi niya, bilang prisoner of the Lord, implore you, namamanhik, to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called. Diba? Lumakad daw na nararapat. Diba? Verse 2, with all humility and gentleness, with patience, showing tolerance for one another in love. Diba? Showing tolerance. Ano yun? Ano sa Tagalog yung showing tolerance? Yung talagang maging matiisin, parang gano'n. Kung baga sa pain tolerance, yung mataas yung kahit masakit, kaya mo pa rin. Nabibigay mo pa rin. Ayun, talagang magtitiis ka sa kanila, ano? Showing tolerance. For one another in love. Ibig sabihin, kahit hindi ka ibig-ibig, parang mahalin mo pa rin. Diba? Verse 3, being diligent to preserve the unity
of the Spirit in the bond of peace. Diligent for what? Preserving the unity. Diba? Paano kung hindi ka nagiging cause ng unity? Diba? Sabi nga ng Psalms 133, no? How good and how pleasant it is for brethren who dwells together in unity. Tapos pag merong unity, merong blessing. Diba? May anointing. Diba? Yung unity sa 133. Kaya napakahalaga nung makikiisa, hindi nang iisa. Okay, pang-10. An assembly whose success is going to be dependent upon a lot of love, patience, and forgiveness. Yan, nasa context pa rin ng 21-22 ng 18, chapter 18. No? Ito po ang lokal na simbahan, ito po isang assembly na ang tagumpay, di ba? Ay nakadepende. No? Saan? Yung pagkakaroon ng tinatawag na pagmamahal. Not just only love lot of love. Marami. Di ba? Oh, para magdagdagan, lot of patience and lot of forgiveness. Oh, di ba? Sabi ng verse 21 hanggang 22. Balikan nyo, Matthew 18:21. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. But Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. 490. 490 lahat Sa yan. isang araw yan. Diba? Nakakatatlo ka na, ha? Dalawa ka na, isa na lang. Kaya nga, Okay lang yan, pwede ka ba ako nagsusunod? Pwede yan. Subukan mo. Tabahan ka talaga. kaya nga dito no, paano 'yon? Halimbawa kung ang ang kapatid mo hindi nga repentant. Hindi repentant. Applicable lang yan doon sa nagsisisi. Applicable sa repentant nga. Pag hindi repentant, hindi applicable. Paano ba totoo hindi humingi ng tawad? Hindi, tsaka pa ituring silang mga hintil. Ibig sabihin, pag sinabing hintil, walang pakikipagtipan sa Diyos. Wala, di ba? Parang unbeliever. Parang ganito rin mo, unbeliever So, Pag hentil hindi na natin. Kita talaga bisa para Sa Panginoon nag-move ng para magpahinga, tawag ng kasunduan. Kung hindi naman siya, nanakaw mo. Diba paano yung pinag-usapan natin ngayon na bago tayo mag-over Diba? Siya man ang nagkasala o ikaw. Hindi, kung ikaw nag-initiate. Oo. Ah, Blessed are those peacemaker. Oo. Pag hindi siya nakipag problema niya na yun. Oo. Doon kasi pagpapatawad ng pinag-uusapan, labas yung pagpapatawagin. Kung nagkasala sa sayo. Pag hindi humingi ng tawad, Tawarin pa rin. Ano yan, ikaw, tayo, para sa wala. unconditional forgiveness. Yung kahit hindi siya humingi ng tawad, sa'yo, sa sarili mo, pinatawad mo na siya. Hindi pa rin. Parang hindi naman. Parang hindi yata gano'n. Paano? Laban mo. Laban mo. Huwag mo naman ganyan, hindi ka nagkakaroon. Ano mo? Kaya, pastor yan, hindi na mamaya. pero malapit sa konteksto no ng 1815 hanggang 20. No? Connected pa rin Kaya siguro naisip niya yung kinukwento ni Jesus Christ yung 18:15 to 20. Kaya pumasok yung tanong ni Peter. Di ba? Parang may connection siya doon sa Connected yun. Parang may connection doon sa 70 weeks ang binigay sa'yo. Oh. Di ba? Pag kinuwenta mo 70 weeks, 490 years din. Oh, may 490, 70. Sige, sabi mo, 70 pito. Oo, 7 times. Pero sa lumang tipan,
Oh. Yung bang ano, meron bang limit ng pagpapatawad? 7 times lang ba? Hindi. 7 times? 77. Sa lumatipan. Hindi sa lumatipan. Parang wala 7 times lang ba? 77. Oh, 77. Saan? Kasi Dito 7 times lang nakalagay. 70 7 times 7 lang. 7 times sa lumatipan. Possible ganon. Oh. Kasi ang mindset ni Peter 7 times. Hindi, tanong niyo siya, sa lumang. sa lumatipan, hindi yung bagong tipan, hindi yung sinabi ni Christ. Kasi bakit sinabi ni Peter yan? Oo. Ano yung pinag-uusapan? Lord, makailang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid? 7 beses po ba? Yan ang sabi niya eh. Ibig sabihin, meron na existing na batas marahil. Kinukot ni Peter yan. Bakit kinukot niya 7 times? Ng forgiveness. Oh. Meron siyang pinaghuhugutan diyan. Bakit niya sinasabi yan? Hindi lang idea niya yan. Di ba? Hindi siya, pwede rin ano. Pwede rin O research nyo kung ano yung ano Sa niya. Old Testament, sinabi Old Testament na po. nga eh. Kaya anong nga. verse? Kasi ang inano po na dito sa Greek word, yung sinasabing 70 times 7 is unlimited forgiveness. Oh, yung kay parang, Christ, yung kay Christ na. Unlimited po. Oo, yung sagot ni Christ 70 times 7 na. Yung tinagubos, paano hinugot ni ano, saan na kinuha yan eh? Oh, saan hinugot yung 7 times? Yun ang tanong ko. Parang Jude lang yan, chapter 15 Oo. eh, sa sinabi. Haka-haka ba kuro-kuro lang ni Peter yan? Baka yung sinabi yan. Meron doon sa ano, Genesis chapter 4. Oh, kita mo na. Meron yan. Hindi ikukot ni Peter yan na walang... Si Cain ay paghihigantihan ng 7 ulit. Mm. Si Lamik ay 77 ulit. Oh, di So ba? na banggit Itong sa itong ulit. Kasi 770. 7 times 7. Oh. Ang hirap nun. Ang diwa dito ay walang limitasyong paghihiganti. Sabi ganun. Yung diwa. 70 ulit. Bakit ito? Binaliktad niya ang prinsipyo ni Lamik. Mm. So ibig sabihin, meron. Bakit silamik ang ano? Ano yung Genesis ano? Genesis chapter 4. 23 to 24. Okay. Any other question? Sa pinag-usapan natin? 4. 23 to 24. Tapos meron din sa Exodus chapter 34, 6, 7. Exodus Yung sa Exodus. 34, 34 verse 6 to 7. verse 6 to 7. Oh, Exodus Tapos sa Genesis chapter 4. 34. Verse 23 to 24. Tapos isa. Exodus 34, 34. 6 to 7. Nanay na. Ito sabi, Then the Lord passed by in front of him and proclaimed. Tama yun, 34, Exodus. Opo. The Lord God, compassionate and gracious, is slow to anger and abounding in loving kindness and truth. Verse 7. Who keeps loving kindness for thousands of, who forgives iniquity, transgressions, and sin. Yet he will by no means leave the guilty unpunished, visiting the iniquity of fathers on the children and on the grandchildren to the 3rd and 4th generation. Pero yung una binigay sa Genesis, yung ganun nga, 70 na 7. Tapos after that, ang gusto ipakita, kasi daming verses na binigay niya na yung forgiveness, yung biyaya ng Diyos, sapat-sapat sa buong generasyon. Thousands of generations. Kaya if we talk about forgiveness, malaki talaga forgiveness na binibigay Hindi niya. lang. Hindi, ang forgiveness kasi, sabi ni Christ, hindi ko na alalahanin pa ng kailanman. That is, ano yun, unlimited ano yun. Meron bang ano yun? Meron, totoo ba yung forgive and forget? Forgive and forget? Hindi po bishop. Medyo malalim bishop yun. Totoo yan? Pero ako, Bishop, doon ako tatayo sa totoo. Forgive Saan? and forget. Forgive and forget. Oo. Ano ang talata? Meron yun. Hindi, kasi ano yan? Pagka, ganito kasi yung, pag may nagkasala sa iyo, May nagano ko nun nakabasa ko. makakalimutan mo ba yun? Bishop, hindi mo siya makakalimutan. Pero, yung sakit nun, Yun yung sakit nun. Hindi mo na kailangan, hindi ka na dapat apektado. o hindi, tsaka, Pag nagpatawad ka, hindi ka na apektado, pero hindi mo siya makakalimutan. Bawa, niloko ka. Hanggat mamatay ka, nandiyan sa utak mo yan. Yun, dapat yun ang tatanggalin, Bishop. Hindi mo nakalimutan. Hindi mo Hindi, makalimutan. di ba? Pero si Bishop ang ibig sabihin nun. Parang tayo, Bishop, di ba? Dati sugaron ka. Hindi ka sugaron.
Pero Yung- kaya mo pa magsugal. May tao. Ay, ba yung sugal yun eh. Hindi yung... Iba na. Kaya ako tumayo sa stand na Forgive and forget. O, sige. Kasi, ang isang taong nagpatawad, pag nakita niya yung taong may ginawang kasalanan sa kanya, hindi na siya nagdadamdam. Yun, Tinatawad mo na you siya. are no longer affected. Yes. Pero kung But in reality, Makakalimutan. But in reality, nasa utak mo pa yan. May tendency na hindi mo siya pinatawad. Hindi totoo ang Oh, nagpapawad. ano yun? Si- Hindi. si- Baka hindi ka na affected, di ba? Si Stephen. Kasi yung wala ba sa utak mo yan? Yung amnesia, parang mga amnesia. Kasi ano eh, Sakit, pero yung ginawa niya, nandiyan pa rin. hindi, meron kasi tinatawag sa inner healing, ma'am. May inner yun. healing kasi. May inner healing, may ginagamot tayo ng Panginoon eh. Mm. Kaya nagiging Wala na emotional yung yung mga tao kasi because of their past. Mm. Kaya kung yung past na yun, hindi mo mapatawad sa isang tao, kahit sabi mo pinatawad ko na to, huwag na lang kami kakasalubong. Hindi totoo pinatawad. Hindi totoo yun. Kasi ang forgiveness, Ang, ang sabi roon, di ba, ang sabi ng Bible, hindi ko na aalalahanin pa ang inyong kasalanan. Oo. Ibig sabihin, hindi niya na aalalahanin. Hindi niya na, kumbaga, what does it mean? Hindi naman Iba yung aalalahanin. Hindi ko na maalala. Oo, hindi ka na, di ba ibig sabihin, Hindi ko babaliwalain ko na wala na yan. hindi, yun, baliwala na yan. Nagkasala kayo, baliwala na yan. Pero yung tao. Pero hindi, Yung tao pinilimutin mo. kahit kay Lord, ganun ba, yung ano niya, talagang kakalimutan or whatever. Meron ba talata? Hindi siya. Alam niya ang tao nagkasala. Mm. Kaya lang di pinatawad niya. Yung kasalanan niyo, forget ko na yan. Sige, wala na yan. Pero, pinatawad ko na, tapos na. figure of speech yun. sabi In niya, reality, nandyan pa rin yan. sabi niya kakalimutan siya. Nandiyan yung Diba? ginawa niya. Yung ginawa, Alam mo pa rin yun, hindi mawala yan. Kasi may isip ka eh. kaya lang yung sakit niya, Yun yung sakit na nararamdaman mo sa nagawa sa iyong kasalanan, you are no longer Parang sa affected. minsan, diba? Sa probinsya minsan. Oo. Lalo sa Mindanao, pag sinabing, Yung third pastor is Sige naman yun. yung offense o yung offend. Oo, yung offense na nagawa sa iyo. Wala na yun. Kasi siya na parang hindi mo na siya makakate. Kasi ang evidence na totoong pinatawad mo na siya, kahit makita mo siya, makasalubong mo siya, Oo. wala na. O wala na, pero... Hindi ka na nanggagalaiti pa, o galit ka pa, o whatever. Pero yung tao, nakasalubong mo, paano kung inulit? Kasi yung offense na, yung offended. Hindi yung offense eh, no? Yung Yun offense yung- natin. 70 times Yung yan eh. Wala naman eh. At yun naman inuburan na Siya Diyos. tawad Yung na offense. yung offense niya. Pagka hindi ka na affected, hindi mo na uukil-kil sa kanya. Hindi mo na Hindi mo na siya maalala. hindi mo na balik-balikan kasi nga hindi ka na affected eh. Kasala ulit. evidence eh. Oo. The same man na kasalanan ginawa sa'yo. Asa di mo lang, binanggit mo na naman eh. Binanggit mo na naman. Kailan ka ba magbabago? Pero sa heart mo, wala na yun. Ah. Maalala mo yun. I-research nyo, tingnan nyo. Yung ano ba, totoo ba yung forgive and forget? Wala raw nagsusupport na verse Diba? dyan. Oo nga, wala supporting Wala nagsusupport. supporting Pero, verse. ang binigay niya mga another verses is God teach us how to forgive. Oh, yun, forgive Siguro, talaga ano, di ba? Pag sinerge natin, what is forgiveness? Lalulutang yan, makikita natin yan. Yun. Okay. Kasi sabi nga ni Stephen, di ba pinagbabato siya, Ama, huwag mong ipilang sa kanila. Patawarin niyo po sila. Kasi Pero, ang lalabas ng verse po sa atin, yung Christ-like mind. Dapat yun yung maging ano po natin. Sabi sa Bible, I have the mind of Christ Oo, and the wisdom of God. di ba sabi ni Christ eh, Father forgive them, for they do not know what they are doing. Forgiveness. Pero, Kapag hindi lang siya nagpatawad siya nagkasala sa'yo, talagang pagpapatawad. Kaya yung Eh, next ano natin. another issue na naman na ano yan, kahit sa pantas papasok yan, lilitaw sa pantas yan, yung history nito na naman yan. Mas lalo maraming ulo no? Ano yun assignment na yan? Assignment for Yan, research din yan. Forgive. Or Forgive and forget. Yung Wala sinabi sa Bible. Kaya nga, hindi natin. Oo. We need to Ang depend. mababasa na natin, yung sinabi ng Thesis na naman yan, didepensa nyo na naman Hindi yan. ko naalalahanin pa. Hindi niya naaalalahanin pa, pero nasa utak niya yun. Hindi niya na lang aalalahanin. Next meeting, forget na yan. Forget na lang. Sabi sinabi, I will not remember it no more. Oh, yun, hindi niya na inaalala, di ba? Hindi ko na aalalahanin.
Pero hindi nasa... Oh, hindi niya naalalahanin. Remember. I will not remember it anymore. Parang gano'n, di ba? Oo nga, Ano? 31-24. Tawad mo na sila sa nagawa Okay, so that's all. Meron pa tayong gawa. Dapat kanina ba yan? Kailan pa? Ayaw Kailan na? Bigla ka na, no? Tayo manalangin. Tawad, kasalanan na nilimot, pinatawad mo na kami upang sa iyo'y mata. Tingnan niyo yun, check niyo. Sige, Pastor Enrique, kayo na mag-close ng prayer. Hindi po tayo pinanalangin, pati ng Diyos sa kapangyarihan sa Diyos. Salamat po sa inyong iyak at pasan sa aming po pag-aaral. Salamat po sa karunong kalaman, pagdalang ng kalindahan namin, ang inyong kasalusan. Salamat po ba ng Espiritu sa pagdalo po ang aming tagapagtulong Diyos. Salamat po sa inyong kapaglikod, na hindi namin patuloy namin patuloy po sa pagpalain at mga nasa ng puso patuloy po ng pagkaloob sa ayon sa mga kapatid. Hindi sa aking mga kapwa at mga bitawa, patuloy ipalayan po ng bawat sa natang po din namin patuloy, o po kami ng bukas at pagkayan ng patuloy. Salamat po sa inyong patuloy, sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless po sa mga nasa online.